For today's video, ako nga pala si Mon Motovlog. Meron nga pala akong susunduin sa pier sa Northport Passenger Terminal dahil susunduin ko ang kapatid ko. Dahil galing pa siya ng Zamboanga City mahigit 1.5 araw na biyahe niya sa barko. Sabi ko sa kanya ako na ang magsusundo sa kanya at ihahatid ko sa terminal ng Baliwag sa Cubao, pauwi ng Cabanatuan. Kahit maulan tuloy pa rin ang biyahe ko sa karsada, dito nga pala ako dumadaan sa kahabaan ng Road 10, papunta sa Northport Passenger Terminal. Dito ay naipit ako sa traffic dahil malalaking trailer truck ang dumadaan dito sa papuntang pier dahil Friday ngayon, araw ng kargahan ng mga trailer truck. Kahit paano madali naman makasingit ang motor ko na medyo may pag-iingat palagi sa pagmamaneho ko sa karsada. Shoutout nga pala sa MTPB Enforcer dahil nasama pa siya sa video ko. Pagpasok ko dito sa Northport Passenger Terminal, ay tinanong ko may susunduin lang ako sa loob. Ayun na nga tinuro na sa akin ng guard kung saan ang pick-up point ng mga pasahero. At ayon na nga ay nakita ko na yung kapatid ko na galing pa siya ng Zamboanga City upang ihatid ko sa terminal ng Baliwag sa Cubao pauwi ng Cabanatuan. Sabi niya bakit ang tagal ko daw, ang sabi ko na traffic ako sa aking mga dinaanan dahil galing pa ako sa Pasay. Ilang araw nang hindi humihinto ang ulan sa Metro Manila kaya mahirap bumiyahe dahil lagi akong basa sa ulan. Kahit may kapote pa ay tumatagos pa rin ang tubig sa kapote. Sabi ko sa kapatid ko, wag muna tayo magkapote dahil ambon lang muna yan. Pero pag lumakas ang ulan, ay saka pa lang tayo magkapote. Dito ay kinarga ko na ang bag niya na sobrang laki kaya hindi ko maisara ang takip ng box. Sabi ko tara na hayaan na lang yan at hindi pa naman gaano malakas ang ulan. Pagkayari ay lalabas na kami sa Northport Terminal upang ihatid ko siya sa Cubao. Ang dami nga palang pasahero sa Northport Passenger Terminal dahil yung iba dito ay may mga sundo at yung iba mga nagbobok lang sa GrabCar or Green GSM Taxi. Paglabas ko dito sa Northport Passenger Terminal at sabi ko, kamusta naman ang buhay mo sa Zamboanga City? At ang sabi niya ay, mahirap din ang buhay sa Zamboanga dahil nagpapakain lang siya ng manok, nagluluto at naglilinis lang siya ng bahay. Sabi ko ganun talaga kahit kako dito sa Metro Manila, mahirap din mamuhay kung wala kang tiyaga at trabaho hindi ka mabubuhay. Kaya nga todo kayod ko palagi sa pamamasada bilang MC taxi rider. Sabi niya siya muna ang mag-aalaga kay Uncle sa Baguio dahil napapabayaan na siya sa bahay dahil hindi siya maasikaso ng maayos kaya siya umuwi dahil siya muna ang mag-aasikaso kay Uncle. Sabi niya, buti kabisado ko na daw ang Metro Manila. Ang sabi ko taon na ako bumibiyahe ng Metro Manila. Dahil noon pa man, ay kabisado ko ang kasuluk-sulukan ng Metro Manila. Sabi niya mag-iingat lang daw ako palagi sa pagmamaneho ko at sa mga naisasakay kong pasahero. Lalo na daw sa gabi ang sabi ko, nag-iingat talaga ako at pinapakiramdaman ko ang aking mga pasahero, lalo na sa alanganing lugar. Napanood niya daw kasi yung pinatay na rider na hinuldap at sinaksak ng ice pick at yung isa sa Cavite yung binaril ng kanyang pasahero at inagawan ng motor. Sabi ko buti na lang nahuli na ang mga suspek at habang buhay nang makukulong sa pagpatay sa kasamahang kong mga rider na lumalaban ng patas at marangal na hanap buhay. Pero mainam pa rin na nag-iingat ako palagi at laging alerto sa mga pasahero at alanganing lugar. Malapit na kami sa terminal sa Cubao at doon ko siya ibaba sa Baliwag pauwi ng Cabanatuan. Salamat sa kapatid ko dahil nilibre niya ako sa kainan at libre ko din siya sa paghatid sa kanya. Dito ay medyo na traffic kami sa Cubao at dito kami dadaan sa Araneta para mag-U-turn. August 7, araw ng Friday, kahit maulan tuloy pa rin ang hanap buhay. At pagsundo sa aking kapatid na galing sa Zamboanga at pauwi na ng Cabanatuan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa panonood kay Mon Motovlog. God bless po sa ating lahat at marami pa akong gagawing video tungkol sa aking pagmumotor sa Metro Manila Ride Safe po at maraming salamat po sa ating lahat.